Good morning. Good morning. Happy Mother's Day to all our mothers this morning. Pakpakan natin itong mga mothers. Mahuday no nga sayo kay sila ning mata nagpagwag maayo kay day off day karon nila kay it's their holiday. So let us treat our mothers. Let's give them our gifts of hugs and kisses and wishing them more blessings sa ilang pagka-mothers. Kumusta mo mga igsoon karon? Ready na ba ta nga mosimba sa atong Ginoo? Praise the Lord. Manindog ta og atong awiton ang fellowship song. Makiglamano ta sa atong mga kaigsuonan. Let's go around and greet each other, especially all the mothers. Happy Mother's Day. We're together again, just praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, just praising the Lord. Wherever I am, I'll praise Him. Wherever I am, I'll praise Him. For His love surrounds me like the sea. I'll praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus, for the name of Jesus lifted me. We're together again, just praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, just praising the Lord. Wherever I am, and I'll praise Him. Wherever I am, I'll praise Him. For His love surrounds me like the sea. I'll praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus, for the name of Jesus lifted me. Let us give the Lord a clap offering. Please take your seats. Palihog manindog. Glory, honor, and praise.
Mapagakpakan ninyo ang inyong mga kamot, nga tanan kamong katawhan, managhugyaw kamo ngadto sa Dios uban ang tingog sa pagdaog, manag-awit og mga pagdayeg ngadto sa Dios, manag-awit og mga pagdayeg, manag-awit og mga pagdayeg ngadto sa atong hari, manag-awit og mga pagdayeg, kay ang Dios mao ang hari sa tibuok nga yuta, manag-awit kamo og mga pagdayeg uban ang salabutan. Awit sa pagdayeg tungod sa pagkatahom sa yuta. Magampo ta. Amahan namo nga langitnon nagapatugbaw kami sa among mga pagdayeg ug pagpasalamat nga naha kanimo tungod sa dili maisip nga mga panalangin nga among nadawat. Daghang salamat ni ining higayon diin makahimo kami sa pagsimba karong buntaga. O Dios, tabangi kami sa pagsalig o pagsugot sa imong pagmando aron mahimong modelo ngadto sa tanan nga nagalibot kanamo. Tabangi usab kami nga masentro ang among hunahuna ug kasing-kasing nga naha kanimo aron makasabot kami sa imong mensahe. Pasayloa usab kami sa among mga kapakyasan kay kining tanan among gipangayo diha sa mahal nga ngalan sa among Ginoong Hesus. Amen. Pagbasa sa tubag-tubag. Kinsay makakaplag sa usa ka babaye nga takos, kay ang iyang bili labaw pa kay sa mahal nga mga bato. Siya nagabuhat kaniya sa maayo og sa dautan, sa tibuok nga mga adlaw sa iyang kinabuhi. Siya sama sa mga sakayan sa patigayon, siya nagadala sa iyang tinapay gikan sa halayo. Siya nagahuna-una og sa usa ka baol, nagapalit niini. Uban sa bunga sa iyang mga kamot, siya nagatanom og sa mga kaparasan. Siya nahibalo nga ang iyang baligya makaginansya, ang iyang lamparahan dili mapalong sa pagkagabii.
Ginatuyod niya ang iyang mga kamot ngadto sa mga kabos. Oo, nagatunol siya sa iyang mga kamot ngadto sa mga hangul. Siya nagabuhat alang sa iyang kaugalingon og mga alfombra, ang iyang sapot lino nga manipis og purpura. Pure. Siya nagabuhat og mga sapot nga lino og nagabaligya kanila og naghatod og mga bakos ngadto sa magpapatigayon. Siya nagabukas sa iyang baba uban ang manggialamon og ang balaod sa pagkamaluluyon mao'y anaa sa tumoy sa iyang dila. Ang iyang mga anak mobangon og magatawag kaniya nga bulahan. Ang iyang bana usab og siya nagadayeg kaniya nga nagaingon. Mga anak nga babae. Ang kataho malimbungon og ang anyag kakawangan lamang apan ang usa ka babaye nga mahadlok kang Jehova siya pagadaygon. School to create a relaxing space to hear amazing stories and inspiring ideas. Every day we're getting closer to Global Outreach Day. It is estimated that more than 15 million Christians will participate. It is the biggest evangelistic mobilization ever and works with one very simple action: share the gospel with at least one person. And do this knowing that millions of Christians are with you all over the world. There are many ways to share the gospel. Look for one that fits into your culture. You can invite someone for ice cream or get together for coffee while you talk about Jesus and His love. You can gather with your church and friends and go out in teams. You can help the poor, offer someone a ride, pray for the sick, wash a car. Do the thing that God has created you to do. Whether you're organizing a large team or inviting someone for coffee, you can make an eternal difference in someone's life. Everyone can reach someone, and together we can reach the world. Global Outreach Day.
Mother's Day. That video clip is our way of honoring all the mothers who are here this morning. So good morning. Can you please touch the person beside you and say, "Mata na." Right? Wake up because it is time to worship the Lord. All right, so we have exciting things coming up this month of May. So welcome to the month of May in our church. Evangelism and missions is our emphasis. And then all our events are in our bulletin. So please make sure magdala mo. Haron masayod mo. Ako lang i-emphasize ang mga importante, no? Una, katong mga bata na to, no? Ang atong mga kids, they have their summer camp this month. Para sa mga preteens, age 11 to 14, May 18 to 20 ang ilang camp. And then for those kids 6 years old to 10, they will have their camp on May 21 to 22 at Tunisia sa Camp Marina. So please, kung naamoy mga anak, naamoy kaila, papila sila because this is truly a life-changing event for our kids. Get in touch with our kids ministry. Pakig-storya dayon ni Ate Che para makibaw mo sa mga unsay angay iandam, although naaman sa bulletin. And then, friends, mark your calendars. May 30 is the Global Outreach Day. Alright? May 30, unsa may tabuan ni? Sa tibuok kalibutan, tanang mga Christians, evangelicals, will be sharing the gospel to at least one person. So kita, as an evangelical church, we participate with the rest of the Protestant churches for the Global Outreach Day. So please, kanus ani, May 30, timan-in ninyo nga magdungan tatanan og share sa gospel to someone that we know. Okay? And kung nakashare mo, please i-report on sa ngalan kay ato nang isubmit, and then we will gather all our mga na-sharean. It's estimated that 15 million Christians will participate. So we are part of that 15 million. Let's add 15 million more. Now imagine if in that one day, all of us who know Jesus Christ will share, then automatic 15 million souls will be part of the kingdom of God. Isn't that amazing? So, ato nang timanan ha? That's May 30. And then, ang Logos Hope is opened na for public. Doon ay mga events that you can join. Events in the ship na sa inyong bulletin. Karong gabi, doon ay Cultural Cafe, Africa. So if you want to watch some African presentations, you can go there 7 p.m. Make sure that you secure a ticket kay limited running ticket to 100 people. So nanay mga events. Kung wa pa mo naka-visit sa ship, kisa pa wa nakaadto. Daghan pa, pangadto na mo kay always puno. Kutob ra ba na sa katapusan sa May. So grab the opportunity, visit the Logos Hope and get some good books at very affordable price. All right, so for the rest of the announcements, make sure that you bring home a copy of the weekly bulletin. Magpadayon ta sa pagsimba, atong awiton, atong hymn of preparation. Happy the home when God is there. Happy the home when God is there, and love fills every breast, when on their wish and on their prayer, and won their heavenly rest. Happy the home where Jesus
Jesus' name is sweet to every ear, where children early speak His fame, and parents hold Him dear. Amen. Atong iduko atong mga ulo along arang sa pag-ampo atong pastoral prayer. Let us pray. Kami nagapasalamat kanimo o Dios among amahan ining laoy na usab nga Domingo, diin kami nagakatigom alang sa pagsimba kanimo, paghatag nimo og himaya og dungog. Salamat kaayo kay lain na usab nga adlaw ang imong gipuno sa among mga kinabuhi. Lord, wala nay lain pa nga Dios nga angay pagasimbahon nimo. Sa among pagsimba karon, nangayo kami kapasayloan sa among mga sala. Nasayod kami o Dios nga walay matago diha kanimo ang mga dautan nga mo, mga binuhatan, dautan nga mga huna-huna. Dili man matago diha kanimo. Pasayloa kami sa among mga sala nga nahimo. Pasayloa kami sa mga maayong butang nga unta angay namong pagabuhaton apan wala namo pagabuhata. Sa pagpadayon sa among pagsimba karon, pun-a kami sa balang espiritu haron among masabtan ang imong mga pulong. Giyahi kami o Dios. Tabangi kami nga mutubo kami sa among kaalam diha kanimo, mutubo kami sa among relasyon diha ni Kristo, pinaagi sa pagsunod sa imong mga pulong. Among gidala sa pag-ampo o Dios ang tanan nga mga ginikanan, mga inahan nga among gina-celebrate karon ang ilang adlaw, Mother's Day. Salamat sa among mga ginikanan, salamat sa among mga inahan nga mo'y naghatag kanamo niini nga kinabuhi pinaagi sa ilang pagpakataw kanamo. Imo silang gigamit o Dios nga imong ehemplo haron kami makaabot niini nga kalibutan. Salamat Ginoo sa ila ang pagka mga inahan, sa ilang mga kabudlay, sa ilang mga sakripisyo nga gihimo, sa tanang mga butang sila nahimo namo nga mga inahan. Puna sila Ginoo sa imong panalangin karon nga sila magmalipayon, maglig-on sila sa ilang mga panglawas haron makapadayon yapon sila sa ilang pag-amuma sa ilang mga anak. Hatagi paslagtaas nga kinabuhi nga lakaw uban kanimo diha sa ila ang tagsa-tagsa ka mga panimalay o Dios. Karon among giampo, among isig ka mga igsuon, ang mga panginahanglan sa imong mga anak o Dios, tubaga sila karon, aduna sila'y nagkalain-lain nga mga hangyo alang sa ilang panimalay, sa ilang pisikal nga mga panginahanglan, angayan nila nga mga buhaton o Dios, daghan pa nga mga butang. Tubaga ang imong mga anak karon. Amo pong gidala sa pag-ampo ang Bradford Church sa mga kalihukan nining bulan sa Mayo. Tabangi kami Ginoo nga masabtan gayud namo ang imong dako nga sugo, nga kami angay nga mag-share, angay kami Ginoo tudlo og magasangyaw sa maayong balita ngadto sa uban, kay mao ka na ang pinakadako nga gitudlo ni Kristo o gisugo niya kanamo sa wa pa siya ning balik ngadto sa langit, nga kami manglakaw himuon nga mga tinun-an ang tanan nga mga kanasuran. Tabangi kami Ginoo nga nining panahon sa evangelism emphasis dasig gayud ang tagsa-tagsa ka miyembro sa iglesia nga magdala sa among mga higala nganha kanimo o Dios. Dad-o na mo sila sa pagsimba, dad-o na mo sila diha sa among mga pag-ampo haron nga sila maluwas sa ilang mga sala og makailas sila ni Ginoong Hesus nga ilang personal nga Ginoo og manluluwas. Panalangini among mga programa ni ini nga bulan o Dios, ang kids camp,
ang mga aktibidades sa young people, Lord, aduna sila missions exposure, mangadto sila sa mga bukid, haron magatudlo sa mga kabataan o mga hamtong. Ubani sila, Ginoo, pandungi sila sa imong gahom, ilikay sila sa mga dautan. Nagaampo kami nga padayon ikaw magapatubo sa BUCCI, nga daghan paunta nga mga kalag ang madungag diha sa mga simba kanimo o mag-aalagad kanimo. Panalangini ang mga affiliate and daughter churches, Ginoo, nga motubo usab sila, Ginoo, ang among mga church planting works nga pag-ampo namo nga duna nay mga simbahan nga matukod nga magasimba na sila diha kanimo, Ginoo. Panalangini ang mga church workers, ang mga church planters, giyahi sila, hatagi sila, Ginoo, sa ilang mga panginahanglanon haron nga mabuhat nila ang tanan nga dunay lawas ni Kristo nga matukod niana nga mga dapit. Panalangini among nasod karon, ilikay kami sa mga kadautan, sa mga katalagman. Panalangini among Pangulo, giyahi siya nga sa iyang pagpadayon sa pagpangulo ni nga nasod, kini nga nasod moasinso gayud amahan. Papasa ang tanang mga dautan ni nga nasod, o Dios, ug pun-a kami sa imong kadagaya. Kay kining tanan among gisalig o gilauman o gipasalamatan pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
Basahon sa nato ang scripture reading. Gihangyo nako ang tanan sa pagtindog karon. Anaa gikuha sa 1 Samuel chapter 1. We are going to study the whole chapter, pero tagbasa sa bersikulo 10. Og si Ana diha sa kapaitan gayod sa iyang kalag og nagampo kang Jehova og naghilak sa dakong kasakit og naggagsaad siya sa usa ka panaad og miingon, "O Jehova, sa mga panon, kung ikaw buot gayod nga magsudong sa kasakitan sa imong ulipon nga babay og mahanumdom kanako og wala malimot sa imong ulipon nga babay, kundili muhatag sa imong ulipon nga babay sa usa ka anak nga lalaki. Unya ako magahalad kaniya alang kang Jehova sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi. Og walay nabaha nga mudapat sa iyang ulo. Og natabo nga sa pagpadayon siya sa pagampo sa atubangan ni Jehova nga si Eli nagtimaan sa iyang baba. Karon si Ana na namulong sa iyang kasing-kasing, ang iya lamang mga ngabil ang naglihok. Apan ang iyang tingog wala madungog, busa si Eli naghunahuna nga siya nahubog. Og si Eli miingon kaniya, hangtod anus mahuwas ang imong pagkahubog, isalikway ang bino gikan kanimo. Og si Ana mitubag og mingon, dili Ginoo ko, ako mo'y usak ka babae nga masulubon sa espiritu. Ako wala makainom sa bino ni maisog nga ilimnon. Apan akong gibubo ang akong kalag sa atubangan ni Jehova. Ayaw pag-isipa nga dautan ang imong ulipon nga babay. Kay gikan sa pagkadaghan sa akong og sa akong paghagit, akong gipamulong kini hangtod karon. Unya si Eli mitubag og miingon, lumakaw ka sa pakigdait og ang Dios sa Israel magahatag sa imong hangyo nga gipangayo mo kaniya. Og siya miingon, kaluy ang imong ulipon nga babay sa imong mga mata. Busa ang babay milakaw sa iyang dalan og mikaon og ang iyang pamayhon wala na magmasulubon. Og sila mibangon pagsayo sa buntag og mingsimba sa atubangan ni Jehova og mingpauli og mingdangat sa ilang balay sa Ramata. Og so Elkana miila kang Ana nga iyang asawa og si Jehova nahanumdum kaniya. Og nahitabo nga sa diha hapit na moabot ang panahon nga si Ana nanamkon og nanganak og usa ka anak nga lalaki. Og iyang hinganlan siya nga si Samuel nga nagaingon, tungod kay gipangayo ko siya kang Jehova. Og ang tao nga si Elkana og ang tanan sa ilang balay mingadto kang Jehova sa paghalad sa halad nga tinuig og sa iyang panaad. Apan si Ana wala tumungas or tumungas kay siya mingon sa iyang bana, dili ako mutungas hangtod nga ang bata malutas og unya dadon ko siya. Aron siya mopakita sa atubangan ni Jehova og didto mopabilin sa walay katapusan. Og si Elkana nga iyang bana miingon kaniya, buhata maayo sumala kanimo, pabilin hangtod sa iyang pagkalutas, sa Jehova lamang ang magatuman sa iyang pulong. Busa ang babae nagpabilin og nagpasuso sa iyang anak hangtod nga siya nalutas. Og sa diha nga siya nalutas na, gidala siya uban kaniya lakip ang tutulo kat laking baka og sa diha og usa ka ifa nga harina og usa ka botilya nga bino.
O gidala siya ngadto sa balay ni Jehova sa Silo, o ang bata linghod pa ang panuigon. O ilang gipatay ang lalaki nga baka, o gidala nga ang bata ngadto kang ilay. Og siya mingon, o Ginoo ko, ingon nga imong kalagbuhi pa Ginoo ko, ako mao ang babae nga mintindog haduol kanimo dinhi nga nagampo kang Jehova. Alang niining bataa ako nagampo. Og si Jehova minghatag kanako sa akong gihangyo kaniya. Busa gihatag ko siya usab kang Jehova. Ingon sa kadugayon nga sa iya nga siya buhi. Siya gihatag kang Jehova og siya mingsimba kang Jehova didto. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong. Manglingkod ang tanan. So mga igsoon, good morning. And happy Mother's Day sa tanan nga mga inahan nga ning simba kauban nato dinhi. Ang atong title sa message karon, Be a Mom. Be a Mom. Unsa man ang mom? Okay, mothers on mission. Now, we are going to talk about evangelism and we are going to talk about motherhood. Atong tan-awon karon unsaon nato nga ang evangelism ug motherhood magkaabot. Okay? Now, unsa man ang mother? Sa definition og usa ka mother, verb na siya, no? Bring up a child with care and affection. To bring up a child, mo na yung verb. Pero ang noun sa mother, teacher, friend, cook, driver, gardener, doctor, carpenter, nurse, event planner, designer, detective, accountant, nutritionist, caregiver, tutor, wife, counselor. Agyapil diya ang other woman. Walay labot ng other woman. Kadaghan ba diya, no? And yet, ang ubang mga babae karon mayon, unsa day ka? Unsa day mo ang kuan? Mother lang. Dili na lang. You're not just mother. Because being a mother, you have so many hats to wear. Amen? And yet, ang mga tao karon imurag i-lower ang lang pananaw sa mother. According to Jewish proverb, God must be everywhere. Therefore, He made mothers. Nga naman, no? Kay kung natay problema, ma, nay mawala, ma, wa kay kwarta, ma, problema kasi yung anak, ma, puro rin ma, no? Mao na nga, natay mga ATM, naunsa man ng ATM, ay tama, maglilit kita, may natagma. Now, what kind of a world will this world be without mothers? All right? Yet modern women see motherhood as a burden. No? Mga modern women ba? Career women. Di na sa ganag bata, sa ganan magmama, but they think that motherhood is a burden. It is a profession of antiquity, a loser's job, and even a curse. Mo nang uban di lang ko magminyo. Kuno nga mag-atiman bata. But our lesson this morning teaches us that the Bible honors motherhood. Amen? The Bible exalts motherhood. In fact, in one university test, somebody was asked, what is the essence of the woman? And this particular contestant says, the essence of a woman is motherhood. And that is true, no? And that is what we will be learning this morning about a particular woman who is so influential and powerful to make an impact in her son's life. No? Mothers, listen to this. You are probably the most powerful and influential people in the whole world. We just don't know how difficult it is to become a mother. You see, mothers are so powerful that they can bring their children to God. Mothers are said to be the first evangelists in the home. No? Before a school teacher, before the missionaries, there's the
there's the mother, there's the mom who reads Bible stories to her children. Now, going back sa ato ang 4 building blocks of discipleship sa church, no? Unsa ganitong upat ka mga blocks: bring, belong, build, o bless. Unsay una? Ang una niya na mao ang bring. Ang goal sa atong church is to bring people to Jesus Christ. And the first people that we can bring to Jesus Christ are our children. Sa balay na to. Mao na nga, evangelism begins at home. Tell the person next to you, evangelism begins at home. No? So mga mama, salamat sa Ginoo for all of you. Kami karon nakibaw mi Jesus Christ, nakibaw mi about the way, the truth, and the life. Asa na mo na nakatunan? Wala na sa teleserye. Wala na sa comics. Apan amo nang unang nakatunan gikan sa inyong mga baba. So salamat sa Dios tungod niining mga inahan. And one godly and model mother that we are going to study is the mother of Samuel, whose name was Hannah. Okay? Now Samuel is one of the greatest leaders of Israel, second to Moses. He was a priest, a prophet, and a judge. Tulo ka buok posisyon. Okay? Naay problema ang Israel, asas no dagan, pangutan-on din si Samuel, kay si Samuel ray makaistorya sa Ginoo. Apan you know that the cradle, that rock, Samuel, are the hands, no? The hands of Hannah. The heart of Hannah. So ang Hannah means grace. Kung inyong name Anna, it means grace. Ang male version sa Anna, mao ng Johan. John. Okay? So ang babae, Hannah, kung lalaki, John. Both names means God is gracious. Now kani si Hannah, usa ni siya sa mga asawa ni Elkanah. No? Now kanas Elkanah lalaki na ha? Mura pudungan og babae. No? Kana si Elkanah, duha ka buk iyang asawa, may mga pastor. Naalagi sa Bible, duha ka buk asawa. So, biblical din na, pastor? Dili na biblical igsuon, no? We need to understand that it is very clear in the Word of God that marriage is only for one man and one woman. Now, it is only the culture of the nations at that time that permits a second wife. Now, one reason during that time nga ang usa ka bana pwede makakuwag asawa is this: kung ang imong asawa di kahatag nimog anak, no? Their culture permits that you take a second wife para naakay mga anak. Nga naman, because during that time, children are status symbol. Okay? During that time, if you are childless, you are considered a curse. Mao na nga ang ilang culture nag-allow, pero ang Biblia wala, no? So ato nang iklaro that there are some people in the Bible nga pwede natong gamito. Example, like si Abraham, di ba? Wa ka anak si Sarah, gi-offer ni Sarah iya ang maidservant. Si Rachel, wa siya ka anak, gi-offer niya iyang maidservant. So dili na pasabot nga gitudlo na sa Biblia. Gipakita lang sa Biblia unsay culture at the time. But God never allows and permits polygamy. Polygamy is a sin. Alright? Polygamy will always bring trouble in the home. Og mo na nitabo sa storya ni Hannah. Okay? Dili lang kay di siya kanak, unsa pay laing problema ni Hannah. Sigihan siya sungog og bugal-bugal sa iya ang karibal. No? Sige siya ingnon, baog. Okay? So, mauno si Hannah, taga-simba niya, maghilak siya kanunay sa Ginoo. Kaya nga naman, ang usa kasawa, the other wife, iya man ding ipakita, imoral kang pasuyaon ba? So, nag-uol kaayo si Hannah sa iyang kinabuhi. Mauna, diya sa verse 10, ingon siya, she was deeply distressed and prayed to the Lord and wept bitterly. Now, there are 4 principles of motherhood that we can learn from Hannah. No? I want you to learn
And dili ani para sa mga mama, this is for all of us. How we can live godly lives so that we can impact the next generation. Are you ready? All right, number 1, the first thing we can learn from Hannah is that Hannah poured out her problem to the Lord. He poured out her problems to the Lord. Look, if you will, verse 15. Ingon si Hannah, I am a woman who is deeply troubled. I have been drinking wine or beer. Kay ningon sa man si High Priest Eli. Ingon man si Eli nga, nahubog si kuning bayhana ay. Kay magsigan ni dire. No? Gayaw-yaw niya, way tingog mo gawas. Ingon sa ni Eli, nahubog ka day, inundangin na day, kaya di na maayo ng hubog. Di ba? So, pariha na nato ka, kung isa pa'y sigig inom, undangin na, ingon ang Biblia. Kung di ka mo undang niya na ang Ginoo mo undang sa mong kinabuhi. Okay? Honor the Word of God. So, ingon ang, kung nga wala ba ko nahubog? Kasi sulti niya, I was pouring out my soul to the Lord. Mga igsuon, grabe ang niya. Di pa siya kaanak, napa siya rival. Unya, napay kaniyang rival, gasigi pa og lutos niya. So puno kayo. Pero unsa itong ma-learn ni Hannah? Instead of breaking down, instead of lashing out herself to the other woman, ug bugnoon niya, wala na niya gibuhat. Unsa iyang gibuhat mga igsoon? She brought her problems to the Lord. Friends, are you having problems today in your life? Mothers, do you have problematic husbands? Ang imong bana ba? Do na by other woman? Learn from Hannah. Ayaw bugno atong other woman. Adto sa Dios. Isumbong. Amen? Because God uses our problems to get our attentions focused on Him. You know, according to statistics, who are those people who are so devoted, so close to God? You know who are these people? They are not the people without problems. They are the people with many problems. Because for us Christians, problems are not enemies. They are bridges from which we can cross to God. Are you listening? Mothers, doon may mga problematic nga anak. Alright? Ayaw dadain yung anak. Dadas Ginoo. Pero naputay youth ministry nga makatabang sa inyong mga anak. Amen? Bring your problems to the Lord. Unsay sulti sa Bible? Cast all your anxieties on Him because He cares for you. Ug mao na gibuhat ni Hannah. Tanawa na sa verse 5 ug verse 6. Kanus ana niya gibuhat? Year after year. Dili na ingon nga pila na katuig niyang giatos igsuon. Ayaw undang. Bring your problems to God. Hilaki. No? Wa pa ka kaluhod ris atubangan, suwayi. And you will find out that it really works. You know? Because the Bible says God is close to the brokenhearted and those who are crushed in spirit. Kung kita kalisod, kapait sa atong mga kasing-kasing tungod sa kadaghan sa atong mga problema, kasakitan, maunang mga panahona nga diin Dios duol kanato. Amen? So Hannah poured out problems to the Lord. Ikaduha, Hannah persisted in prayers to the Lord. Persisted. Nagpadayon siya. Tanaw verse 10 again. In her Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. Nag-abot ang iyang sipon o iyang luha. She worshiped the Lord and her worship were mixed with the tears of anguish and pain. Pain kay di siya kahatag og anak sa iyang bana. Pain kay nausa ka babae diring magsigi og away ni. Right? The Bible nag-ingon, pray without ceasing. Ayaw undang og ampo igsuon ug mao na year after year. Tagasimba hud yun sana. Hilak
Danguingon siya sa Ginoo. And listen to this, no? Don't stop praying until God starts working. You get that? Write that down. Don't stop praying until God starts working. Huwag mo na gibuhat niya na. Wa siya mingundang sa iyang paghilak, sa iyang pag-ako until siya ning buntis. And mga igsoon, by God's grace, gitubag siya sa Ginoo, no? Third thing we can learn from Hannah is that Hannah presented her plans to the Lord. Iyang open iyang plano. Look if you will to verse 11. No, ninghimo siya og usa ka promise og pledge kang God. Lord, if you will give me a son, imong tan-awon ang akong danguhingoy, Lord, then I will give him to you. All the days of his life, no razor will ever be used on him. By the way, kani siya nga vow, so morning gitawag og the vow to the Nazirite, no? Nazirite. Pareha ba ni Samson? No? Makita niyo ng vow sa Nazirite na makita sa Numbers chapter 6, no? For your sons to the Lord, to serve the Lord full time, di gina sila makadawat og shave, no? Mao na manag-as na kailang bungot diri tanan. Okay? Mao nang the vow to become a Nazirite. Ug mao na si Samuel. Now unsa itong ma-learn diri mga igsoon? Makita nimo diri nga wa pa gani gihatag si Samuel niya, wa pa gani ang bata ning abot. But Hannah already surrendered him to God. Amen? Wa pa gani niabot ang bata. Iyan ang gidedicate nga to sa Ginoo. Na siya'y plano nga to sa Ginoo. Okay? Now, Hannah learned this very important principle. God's plans for our children are more important than our own plans for them. Si Hannah, wala siya nag-pray ni Lord nga, Lord, kaning bata, Lord, pa-eskwelahon para mando, Lord. Ma-teacher, ma-pastor, wala, no? Ang iya nga, Lord, I will give this child to you. Ang imong kabubuton mo'y matuman. Now, kita mga ginikanan, we all have dreams for our children, right? We all have plans. The greatest plan we can give to our children is not good education. It's not the possessions, no? It's not the yuta nga itong mahatag dili na. You know what? The greatest plan you can give to your children is the plan for them to serve God. Our greatest legacy to our children is to lead them to the Lord. Okay? Na yung mga ginikanan karon bisag Christian, ang atong plano sa atong mga materialistic ug worldly, di ba? Nak, kinahanglan magdoktor jud ka ha para makapalit tag balay, makapalit tag mga auto. Even atong mga plano sa atong nak, they are extensions of our own frustrations in life. Kay wa mata ka auto, wa ta ka balay, ato na lang kamo na lang, no? But have you planned that your children will come to the Lord? Because the greatest plan that we can give to our children is the plan that someday when they grow, they will serve the Lord with their lives. Okay? Naa sa 3 John chapter 1 verse 4, ingon ni Apostle John, I have no greater joy than to hear that my children are walking in truth. Alright? Ako nang giklaro sa akong asawa, niko siya, okay? I don't mind if Josh and Shanshan will not enter mga universities nga mahal kayo. I'm okay with the education that we provide here at Bradford School, no? Which is very good. But what is important siya is this, ingon ko niya sa akong asawa. What is important is that we can lead them to the Lord. Because it doesn't please God, no? Di man ma-please ang Ginoo nga atong anak bright kayo, unya daghan kayo, dako kayo naabot sa ilang kinabuhi. Apan wa naman sa panahon sa Ginoo kay na busy man sang negosyo, na busy sa ilang mga laroy-laroy. Magunsa man akong anak kung dato unya ikamatay impierno. Mingaw
ato siya ray nasa langit, atong anak impierno. That's why let us pray that God will not give them so much wealth, but that God will give them a heart to serve God. That's the greatest legacy. Mga ginikanan, that's the influence we can give. Because you, kanang imong kalipay nga nakita nimong anak nga, nakatrabaho na, they are already successful. I tell you, that is temporary success because ang imong anak, kung wa na nagsimba, if your son or your daughter is not a believer, if your son and daughter is not worshiping the Lord, I tell you, that child of yours will go to hell. And you will be held responsible for their souls. Nga naman, kay asam na sa gagkan, nato. Ang mothers on mission. Why? Because the mission of the mother is not just, to provide physical health to the children. Our first priority as Christian parents is to lead them to the Lord. Mao nang Bible, I have no greater joy than to hear that my children are walking in truth. Ingon si Jesus, what profits a man if he gains the whole world and yet loses or forfeits his own soul? Right? Well, I'm not saying, Pastor, di na lang data maningkamot. I am not saying it's wrong that you should invest on the education of your children. Do as much as you can, but what I'm saying is this, there is no substitute to Christian values. Right? Dili mapulihan ang Christian teachings with the teachings of 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 UP, dili mapulihan. Nga naman, because the teaching from the Bible is always above all other teachings. Amen? So mothers, I congratulate you if your children are worshiping with you today. You have done a great job. Kung ang anak karon naguyog ka ni